Alright guys, magandang araw sa inyong lahat guys. So ngayon guys, i-review natin ang ating GSX S150. So malapit na siya mag 5 years guys. Kasi nabili ko siya noong December 11, 2021. So ngayon 4 years and 7 months na siya. So mga ilang buwan na lang magiging 5 years na siya. So ano ang mga nabago sa ano niya guys? Kumusta naman yung performance ng motor na to? So, ibabahagi ko ngayon sa inyo guys. 4 na taon at 7 buwan guys. Yung mga nabago sa kanya ay wala naman, parang ano lang. Parang brand new pa rin yung andar na makina niya. So, nandahil lang sa ano, ito, dahil kasi sa isang pangyayari na hiniram ng ano ko, yung mga kasama ko, nabangga siya, kaya ito na yung naging purma niya. Tingnan nyo guys. Mahal kasi yung ano guys, mahal kasi yung original na headlight. Aabot siya ng mga 15,000. Kaya yung ginawa ko, bumili lang ako ng mga commercial na ano. Ito lang yung mga nabago talaga guys sa kanya. Sa performance niya guys, sulit ano niya. Sulit talaga yung performance niya. Kasi wala akong masabi sa performance niya kasi mabilis pa rin. Parang nung una lang. May mga kunting sira lang pero mga minor lang yan. So kailangan na ng pera pampaayos. So normal lang talaga sa motor guys na magkasira-sira. Minsan kailangan na ng maintenance tsaka change oil. So parang ano na rin to guys. Yung makina kasi niya guys is Raider 150 Fi. So, ang advantage lang nito guys is na ano siya, yung gas liter capacity. So, aabot siya ng 12 liters. So, ikumpara mo siya doon sa ano, sa Raider FI na sim lang na makina nito. Yung Raider FI kasi is nasa 4 liters lang yata. Ito yung advantage niya. Pero kung sa pabilisan guys, mas mabilis yung Raider FI kasi magaan kasi yung ano nun, body nun. Hindi katulad ito. Pero ito, may ibubuga rin. Kaya din ito makipaghabulan sa ano, sa mga Raider FI. Pero, yun nga, mabigat. Tapos, malaki ang tangke. So, design siya for ano, long rides lang talaga. Isipin mo guys yung Iligan City to Zamboanga City. 460 km yan. Or nasa mga 500. Isang full tank lang nito guys, 460 to 500 kilometers kaya niya abutin. So ito yung advantage talaga niya. Yung guys, GSX S150. Sa ngayon kasi guys, parang ano na to, na-piece out na siya sa market, sa company. May mga ipinalit sa kanya, parang ano, Gixxer 150. Kapareha lang din na mukha, pero medyo mas maganda tingnan yun kaysa nito. Pero ay paparinig ko sa inyo ang tunog ng makina niya guys Yan guys, ito natin. Revolution. Diba? Tambotso. Parang brand new lang yan guys. Parang nung una lang. May mga kunting na bago lang sa andar niya. Pero di talaga katulad ng hindi talaga siya yung sa ano, masyadong. Pero maganda pa rin. Ayan mo guys, naka ano pa yan. Pero hindi namamatay, diba? Kaya masasabi ko talagang maganda ang performance ng GSX S150. Kaya nagtataka nga ako guys, bakit sa ano, sa marketplace diyan sa mga binibenta ng ano sa Facebook, bakit ang baba na ng ano nito, market price value. So maganda naman siya, no, maganda naman ang performance niya, pero bakit bumababa yung market value ng motor na to? Para sa akin, hindi ko
mai-recommend ko talaga to. Sulit na sulit sa akin. Kasi maganda yung performance ng motor na to. So yun lang guys. I hope kung sino yung mga gustong bumili nito, bumili ng ganito, bumili na kayo guys kasi napakagandang gamitin, napaka-smooth at napakabilis pang tumakbo guys. Ang top speed ko nito guys is 137 km per hour. Tapos ano pa yun guys, stock pa yun. Wala akong binago, hindi ko pinakargado. Yung sa akin lang, pang ano lang, daily na ginagamit ko. So yun lang guys, huwag kalimutan i-follow, like, subscribe my YouTube channel. So thank you guys.